Kamakailan nga lamang napuno ng emosyon ang nasaksihan ng magtangkang humingi ng second chance si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ang mga alaala ng kanilang matamis na relasyon ay tila bumabalik sa kanilang isipan, ngunit ang kanilang kasalukuyan ay tila nasa bingit na ng pagwawakas. Sa isang tahimik at pribadong lugar, nagharap ang dalawa. Kita sa mga mata ni Daniel ang pag-asa habang inaabot ang kamay ni Catherine. Nais niyang muling ayusin ang lahat, pero alam niyang hindi ito magiging madali. Si Catherine, na kilala sa kanyang pagiging matatag, ay halatang hirap sa sitwasyong iyon. Alam niyang mahal pa rin niya si Daniel, ngunit alam din niyang kailangan niyang gawin ang desisyon na magpapalaya sa kanilang dalawa. Magsasalita na si Daniel, puno ng determinasyon at emosyon ang kanyang boses. Kath, mahal na mahal kita. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Handa akong itama lahat ng pagkakamali ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila walang ibang tao sa paligid, at ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso. Subalit ang bigat ng mga nakaraan ay tila pabigat sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Catherine ay nagsimulang mamasa ng luha. Hindi niya inasahan na darating ang sandaling kailangan niyang tanggihan si Daniel, ang lalaking minahal niya ng maraming taon. Pero alam niyang hindi na sila maaring bumalik sa dati. DJ, mahal kita, bulong ni Catherine, nanginginig ang kanyang tinig. Pero hindi na ito sapat. Hindi na tayo pwede bumalik sa dati nating relasyon na puno ng sakit at hindi pagkakaintindihan. Hindi na kayanan ni Daniel ang marinig ang mga salita ni Catherine. Sinubukan niyang pigilan ang mga luha, ngunit tumulo ang mga ito sa kanyang pisngi. Bakit, Kath, hindi ba natin pwedeng ayusin ito? Mahal kita, at alam kong mahal mo pa rin ako. Sa pagkakataong iyon, bumuhos ang luha ni Catherine. Alam niyang tama si Daniel, mahal niya pa rin ito. Ngunit may mga bagay na hindi na kayang ibalik, at may mga sugat na masyadong malalim na para hilumin ng pagmamahal lang. Hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pagmamahal, DJ, sagot ni Catherine habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Napagod na ako, napagod na tayo. Kailangan natin itong tapusin para sa ikabubuti nating dalawa. Ang bawat salita ni Catherine ay parang kutsilyo sa puso ni Daniel. Hindi niya inasahan na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagsamahan, haantong ito sa ganitong kalungkutan. Alam niyang may kasalanan siya, ngunit hindi niya alam na ganito nakalalim ang sugat na iniwan niya. Si Catherine naman ay halos hindi na makatingin kay Daniel. Alam niyang bawat sandaling lamili pa ay parang pahiwatig ng pamamaalam. Alam niyang masakit ito para sa kanya, pero mas masakit kung patuloy silang magkakabit ng pag-asa na wala namang tiyak na kasagutan. Kath, hindi ko kayang mawala ka, muling sambit ni Daniel habang hawak ang kamay ng dalaga. Handa akong baguhin ang lahat, pangako. Pinilit ni Catherine na bumitiw sa kamay ni Daniel. Tila sa pagbitiw na iyon ay sumasabay din ang kanyang puso. Mahirap ito DJ, pero kailangan. Hindi ko gustong magpatuloy tayo sa isang relasyon na paulit-ulit lang tayong masasaktan. Ang katahimikan ay tila nakabalot sa paligid. Walang ibang naririnig kundi ang kanilang mga hikbi at ang pag-iyak ng mga pusong sugatan. Si Daniel ay tila nauubusan na ng lakas sa mga narinig mula kay Catherine. Nagtangka si Daniel na magpaliwanag pa, ngunit si Catherine ay nagsalita muli. Hindi ko sinasabing wala na tayong pagmamahal. Pero minsan, kahit gaano pa kalalim ang pagmamahal, kailangan nating tanggapin na hindi ito sapat para magtagal ang isang relasyon. Humikbi si Daniel at tila walang makitang sagot sa kanyang isipan. Kath, ako ba ang may mali? Hindi ba pwedeng subukan pa natin ulit? Si Catherine, ngayon ay nakatingin na sa mga mata ni Daniel, ay sumagot ng malumanay, hindi tungkol ito sa pagkakamali mo o sa akin. Ito ay tungkol sa atin. Tayo na ang hindi tama para sa isa't isa.